Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero. Usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na may lot area na 540 square meters. Bali po dalawang parsela po ito. Ito pong kinatatayo nitong bahay ay 270 square meters. At ito pong bahay ay may floor area na 180 square meters more or less. At yung katabing lupa naman po o kabilang parsela ng lupa ay 270 square meters. Punong-puno po yun ng fruit-bearing trees at nakabakod na rin po. Nasa loob po ito ng isang exclusive subdivision na meron pong 24-hour security. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Ito po yung bahay at mamaya po iikutan natin yan. Dito po sa harapan ng bahay ay meron pong garahe. Nakakasya po ang isang SUV. At matataw natin yung main gate. Meron pong maliit na gate na katabi lang nito. Yan naman po yung papasok dito sa kabilang parsela ng lupa. So ito po yung secondary gate. At ito po yung garahe. Lahat pong glass windows ay may security grill. Ito pong bahay ay well-maintained kaya ready for occupancy. Once na ma-acquire nyo po ito, anytime pwede nyo na pong lipatan kaagad. Wala na po kayong papagawa sa structure, kahit po sa pintura kung hindi naman kayo ganun kaselan. So ito po yung daan na papunta dito sa kabilang parsela ng lupa na kung saan punong-puno po ito ng mga fruit-bearing trees at meron din pong mga ornamental plants. Napakaganda po nitong property. May rest house ka na o bahay bakasyonan, may maliit na farmland ka pa. Ang kagandahan pa po dito, nasa loob pa po ito ng isang secured community. Kaya safe na safe po kayo dito. Yan po yung main gate at yan yung secondary gate. So ito po yung hagdan na papunta naman dito sa bahay. Ilang steps lang naman po ito. At pag akyat po natin, matatanaw na yung main door. Dito po sa harapan ay meron pong maliit na balkonahe. At mula po dito, paikot po yan hanggang dun sa gilid ng bahay. Diyan po tayo galing kanina sa harapan ng bahay kung saan meron pong garden. At hanggang po dito ang terrace. Dito sa gilid ng bahay. Na kung saan mas malaki pa po ang espasyo dito. At yan po yung gilid ng bahay na meron din pong mga ornamental plants. So dito na po tayo sa main door kung saan ito ay naka double aluminum screen door. Samahan niyo po ako. Pasok po tayo. Welcome po dito sa bahay ni Sir. Ito pong main door ay solid wood at ito po yung living area o salas. Malaki naman po ang espasyo. Meron pong center lamp, pin lamps at ito ay naka-tile flooring. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. Then meron pong customized glass window na may security grill. Sa likod po niyan ay yung garahe. So ito po yung main door. At dito naman po sa kabilang side ay yung dining area. Na kung saan meron din pong access door papunta dun sa balkonahe o terrace. Ito pong dining area ay may dalawang glass windows kaya maaliwalas. At dito naman po yung formal kitchen. Meron po itong kitchen countertop, wall-mounted cabinet, at storage ng kitchen utensils.
Lipat po tayo dito sa hallway na papunta naman sa mga kwarto. Check po muna natin itong first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito po yung para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo nito. Naka-tile flooring. Meron pong dalawang glass window with security grill. At from floor to ceiling po itong wardrobe. Sa pintura po, wala pa po kayong ipapagawa dito. Maayos naman po ito. So ito po yung first bedroom. Labas po tayo. So mula po dito, meron pong common toilet and bath. Kung saan maayos naman ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. Meron pong hot and cold shower. At bathroom window. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte nitong bahay. Dito naman po sa kabila yung second bedroom. Kung saan sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din po itong glass window na may security grill. Sa pintura naman po, maayos pa. Kung hindi naman ganun kaselan, pwede pa po ito. Meron din pong built-in cabinet. Ito po yung pangalawang kwarto o second bedroom. Paglabas po natin, ito yung hallway. Matatanaw natin yung dining area. Ito naman po yung pangatlong kwarto o yung third bedroom. Sa ngayon, ginawa siyang stock room. Then meron pong air ventilation. So, labas po tayo. Mula po dito sa mga kwarto. Ito naman po yung kusina o kitchen. Then, dito po sa may dining area, may access door na papunta naman po dito sa balkonahe o terrace. Actually, galing po tayo dyan kanina. Dyan sa dulo. Napaganda po nitong hangout area. Habang nagkakapi kayo or mag-walking dito sa paligid. Then, meron pong garden set. Sa dulo po, meron pong service area at grotto. Then, meron pong perimeter fence. Sa gilid nito ay mga ornamental plants. Then, pag diretso po natin dito, yan po yung harapan ng bahay. Pabalik po tayo ulit dito sa loob. Ito po yung access door na papunta dito sa may dining area. At sa dulo po yung living area o salas. Tungkol naman po sa mga kagamitan, wala pong nabanggit sa akin si owner kung isasama yan. So, mula po dito, sa dulo nitong living area, matataw natin yung main door, then yung dining area, at yung access door. Papunta sa garden. Ito po yung hagdan o stairs na kung saan ito yung naka wooden staircase, wooden handrail, at railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. Dito po sa taas ay meron pong altar, then dalawang kwarto, at family area. Napaganda po ng floor plan na maximize nila ang espasyo. So yan po yung family area. At mula po dito, matatanaw natin yung unang kwarto at yun yung pangalawang kwarto dito sa attic. Pero din po ditong common toilet and bath na kung saan maayos naman ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, may hot and cold shower, at malaki naman ang espasyo nito. Check po natin itong isang kwarto na kung saan sa espasyo, malaki naman po. Dito naman po ay may pintana na kung saan dito nakapwesto ang aircon. Actually, hindi naman ganun nagagamit yan. Gawa ng malamig naman ang klima dito. Pag tinignan nyo po yung mismong bahay, pag nasa labas, kala nyo napakaliit. Pero pag nakapasok na po kayo dito, kahit po malaking pamilya kayo, ay kakasya po. Dito po ay may built-in cabinet. At yan po yung hagdan. Ito po yung hallway na papunta naman dito sa may family area na malaki din ang espasyo nito.
Meron din pong glass window sa dulo. Then may center lamp. At ito naman po yung last bedroom o fifth bedroom na kung saan sa spasyo sakto lang, hindi naman siya ganun kalit at hindi naman ganun kalaki. Meron din pong triangle shape na window. Labas po tayo ulit dito sa kwarto at yan po yung family area. Mula po dito sa family area, ito yung hallway at bababa po tayo para check natin yung ibang parte nitong property. So, mula po dito sa hagdan, matatanaw na natin yung main door, yung living area, na malaki ang espasyo, then may customized window with security grill, may center lamp, may pin lamp, at naka-tiled flooring. Dito naman po sa kabila ay yung dining area at dito naman yung formal kitchen. Sa likod po niyan ay yung mga kwarto. So ito po ulit yung living area. Then yan po yung dining area at ito po yung access door. Nakaligtaan po natin kanina na puntahan yung service area. Ito po yung balkonahe at galing na tayo dito kanina. Ito po yung service area na may security grill at dito naman po yung tiled countertop na may stainless sink with faucet, may wall-mounted cabinet, then meron pong storage dito sa baba. Hanggang sa dulo po yan. Meron din pong security grill sa taas ito. At ito po yung perimeter fence. Balik po ulit tayo dito sa balkonahe na kung saan yan po yung garden set. At ito naman po yung first part ng video. Dito po tayo nakapwesto kanina. At ito po yung harapan ng bahay. Bababa po ulit tayo dito sa hagdan na kung saan galing na po tayo dito kanina. At yan po yung main gate, then yung secondary gate, at meron pong garahe dito. Ito po yung secondary gate na papunta naman dito sa pangalawang parsela ng lupa na kung saan marami pong tanim na fruit bearing trees. Kaya po nang sabi ko sa inyo kanina, may rest house ka na, may farmland ka pa. At higit sa lahat, nasa loob ng isang secured community. Yan po yung mga tanim. Meron po kalamansi, saging, papaya, may malunggay, meron pong langka, pinya, then meron pong hangout area dito. Sa likod po niyan ay yung service area. Dito naman po ay meron pong mga maliit na puno ng langka. Then sa dulo ay may mga saging. Hanggang dito po ay patag na patag po ang lupa. At meron din pong dragon fruit. Then marami po ang puno ng langka. Meron din pine tree. Hanggang sa dulo po ay meron ding mga iba't ibang halaman at fruit bearing trees. Yan po yung perimeter fence hanggang sa dulo. Ito po ay regular cut. Iskwalado po ang hugis ng lupa. Hanggang dito po ay meron po mga saging at meron ding dwarf coconut na namumunga na rin. Summarize ko lang po sa mga nag-skip po ng video. Ito pong property ay nasa loob ng isang subdivision dito sa Tagaytay. May total lot area po ito na 540 square meters. At ang bahay naman po ay may floor area na 180 square meters. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po ay titulado at buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Binebenta po ito ni owner as a whole property. Hindi po pwedeng itong bakanting lote lang o isang parsela ng lupa or yung bahay lang. So itong total lot area na 540 square meters,
ang binibenta ni owner. Pero ang kagandahan naman po dito, gaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, siguro pangatlong beses na to, na may rest house ka na, may farmland ka pa. At nasa loob pa ng isang well-secured na community. Yan po yung bahay na kung saan well-maintained at livable. Okay, sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Mendez Crossing, ang distance is 2.7 kilometers at ang travel time is 8 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 7.2 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 8.2 kilometers at ang travel time is 17 minutes. Kumpleto na po doon kaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. At yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 24.1 kilometers at ang travel time is 41 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 70.9 kilometers at ang travel time is 1 hour and 44 minutes. Sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 15 million pesos net non-negotiable. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram, Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels video. Meron din pong TikTok at Instagram. Meron po kaming ibang YouTube channel na Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin i-alok sa inyo. Sa lahat mong viewer, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at atong pamilya. Maraming salamat po.